Kung gusto mong pumayat, huwag kang masyado maging stricto sa diet mo. Mag-Jollibee ka rin. Ang karamihan sa inyo kaya hindi nagtatagal sa diet dahil masyado nyong ginagawang stricto. Kumain ka lang ng kombinasyon ng tatlong macros. Protein, carbs, fats. Kainin mo yung tatlong yan, tapos pumili ka ng mga pagkain na nutrient dense. So, hindi mataas ang calorie, pero siksik sa sustansya. Ang karamihan kasing nakikita ko kaya hindi tumatagal yung iba, alam nyo kung bakit? Nagsasawa sa kinakain nila. Masyado ka kasing stricto. Pwede ka pa rin mag-restaurant. Pwede mo pa rin gawin yan. Akala kasi nung iba sa inyo, ang hirap ng diet kasi kailangan mo nang paltan yung mga kinakain mo. Example, nakaka 2 months ka na or 3 months. Ang laki na nung nabawas sa'yo, nabawasan ka na ng 10 pounds, 15 pounds. Paminsan-minsan, mag-cheat day ka or mag-cheat meal ka. Mag-Jollibee ka. Huwag kang magpaka-stress. Oo nga, pumapayat ka nga, stress ka naman. Ito sinasabi ko sa inyo, balance. Minsan kasi sa buhay natin, kaya mas lalong nagiging mahirap ang diet dahil talagang nagpo-focus ka sa isang bagay na nakakalimutan mo na mag-enjoy. Yung isang araw na yon na pagkain mo sa restaurant, or yung isang araw mo na yon na pagkain ng cheat meal or ng cheat day, na kumain ka ng donut, hindi yung malaking kabawasan. At least na-enjoy mo pa rin yung buhay mo. Kasi the more na nag-stricto ka, kagaya nung ginawa ko dati, ganun din ako nun eh. Stricto. Hanggang sa nauumay ako doon sa kinakain ko. Tas ngayon, ayan nag-cheat meal na ako, nag-cheat day ako, nakukuha ko pa yung katawan na gusto ko. Hindi ko kailangan maging stricto sa mga kinakain ko. Hindi ko sinasabing palagi kang kumain sa restaurant, hindi ko sinasabing ganon. Ang ibig ko sabihin, paminsan-minsan. So, gaano kadalas yung paminsan-minsan? Once or twice a month. Yun, pwede na yun, yung mga ganon. Yung isang araw na makakainuman mo yung mga kamag-anak mo or mga kaibigan mo, hindi yung big deal sa health mo. Isang araw lang. And then kinabukasan, kung nakaka-calorie surplus ka nung araw na yon dahil nga nag-cheat meal ka or nag-cheat day ka, kinabukasan mga ilang araw, bawi mo na uli yun. So, disclaimer lang, itong mga pinagsasabi ko is para sa mga healthy individual lang. Kung gusto mong magtagal sa isang diet, ang kailangan mo is balance. Balance lang. Huwag kang magpakalugmok sa diet. Noong nakaraang nag-diet ako, di ko natanda, parang 3 months ba gayon? Di ko natanda, medyo matagal na. Nagre-reward ako sa sarili ko. Di ba, nabawasan ako ng fats. Kinabukasan nun, sinama ko yung anak ko tsaka yung asawa ko. Kain kami sa restaurant. Reward ko na rin yung sa sarili ko dahil doon sa effort na ginawa ko. Yun yung araw na hindi ako nagbilang ng calorie. Isang araw yun. And then, ang pagtimbang ko nung kinabukasan, bumigat ba ako? Yes, bumigat ako. Pero, ilang araw lang, nabawi ko lang din. Ang bilis ko lang din nabawi. So, ayun ang kinagandahan. Kasi, hindi lang naman purong fats yung nakuha ko nung nag-cheat day ako. Ang karamihan doon na nakuha ko, kaya bumigat yung timbang ko nung araw na yon is water retention. So, kahit nagda-diet ako, nagagawa ko pa rin mag-enjoy. Para makasigurado ka sa health mo, magpa-check up ka palagi. Once every 3 months, once every 2 months, kung ano mang gusto mo. Para mabantayan mo yung nangyayari sa system mo. Doon ako sa easy way ng klase ng diet na healthy pa rin ako at nakakain ko pa rin yung mga gusto ko from time to time. Pero syempre, common sense lang, huwag ka munang kakain sa restaurant o huwag ka muna mag-cheat day o mag-cheat meal kung wala ka pa nakikitang resulta. So, sablay ka dun. Tingnan mo muna kung anong klase ng diet ang gumagana sa'yo. And then, pag nakakakita ka ng resulta, malaki na yung nababawas sa'yo, yun, i-reward mo sarili mo. So, yun lang, huwag nyo kakalimutan. Balance lang. Balance. So, yun lang. Makikifollow na lang ako. Maraming salamat. Subscribe and follow Cloud's Fitness for more fitness content.